Sabi ho ninyo dito, sa inyo pong ending ng inyong paper, public office is a public trust. Today, the trust is broken. Ma'am, paano ho ibabalik ng kasalukuyang administrasyon ang trust na ito na kanila pong nilusaw, kanila pong sinayang, at kanila pong binali? Nasa Constitution niyang public office is a public trust, no? At yung Constitution, ang description ko sa aking mga estudyante, iyan ang Bible, no, ng political system natin, no? So nabasag, no, sinabi mo nga, no, at yung sinabi nga namin sa position paper, the trust has been broken. Papaano ito maibabalik? Kailangan maipakita ng administrasyon yung political will nila na talagang desidido sila, no, talagang may paninindigan ang kasalukuyang administrasyon na wakasan natong corruption, no, kasi hindi lamang ito first time Kung maalala mo, Ted, may Napoles issue din tayo parang 10 years ago, no. After 10 years ay meron naman tayo nitong floodgate issue na to na binuksan niya yung iba't ibang level ng insertion at diversion ng budget. So hindi lamang dapat tao ang managot dito, no? Kasi kung napansin natin nung panahon ng Napoles, may mga nanagot na mga individual, pero wala tayong binago sa sistema. So kaya kailangan may mananagot ng mga tao, pero kailangan may pagbabago sa sistema, no? Kasi kung hindi natin babaguhin ang sistema, mauulit at mauulit na naman ang mga pangyayari na ito. So palagay ko mabubuhayan ng inspirasyon yung mga tao kung maipapakita ng administration na ito na dedicated, no, at committed sila na ayusin na tong problema, no? Panagutin ang mga individual, pero ayusin ang sistema para hindi na tayo maulit at magkaroon ng panibagong iskandalo katulad nito. Huhu pa ba ito? Itong galit ng mga Pilipino ngayon, ma'am? Sa palagay ko, yes, ma'am. Sa palagay ko, hanggat hindi nakikita ng mga tao yung commitment, no, ng administrasyon na may managot at may pagbabagong gagawin sa DPWH at the minimum, no, at the minimum sa DPWH, no. Kung wala silang makikitang pagbabago, itong gigil ng mga tao, itong galit na ito, hindi ito huhupa, no. Yun nga lang, sa palagay ko, hindi naman tayo aabot doon sa katulad ng nakikita natin sa ibang bansa, no. Hindi naman siguro magiging Nepal. Pero sa akin, itong galit ng mga tao, kaya sana ay magtuloy-tuloy para magtuloy-tuloy yung pagbabantay, no? Magtuloy-tuloy yung pagbabantay hanggang 2028, no? Dapat isama natin ang isyong ito sa mga diskusyon at sa pagpili ng mga tamang kandidato sa 2028, no? So itong sabi ko nga, kung ang administrasyon ay talagang seryoso, di makukuha niya yung loob ng mga tao. Pero kung ito ay drama-rama sa hapon lang ang makikita natin, no? Merong pa yung slap on the wrist lang na tinatawag, o yung tatapikin mo lang, o at hindi mo pananagutin yung mga taong nagkasala at hindi mo babaguhin yung sistema, hindi makukuha or magpapatuloy yung galit at inis ng mga tao sa nangyayaring ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!